Yahweh, natutuwa ang hari dahil sa bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong, siya ay nagagalak. Sapagkat ang hari ay nagtitiwala sa tapat na pag-ibig ni Yahweh na di siya nababahala. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa linggong pinagkaloob nyo sa bawat isa, Panginoon, na way patuloy mo kaming palakasin at pagpalain sa mensaheng ibibigay mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Tinataas namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Gamitin mo kami upang palawigin ang iyong kaharian. Ito lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mamibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Tayo pong lahat. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good all the time. Amen.
Amen and amen. So sa araw na at pagkakataong ito, mga kapatid, ay binabati ko po kayo ng isang masaya at maayos na kalusugan sa ating pananambahan ngayon. At naway maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ating pong binabati ang ating mga birthday celebrant for this week. Happy birthday today! 17, si Ate Nene Francisca Sangke. Happy birthday! 21, Lualhati Rivera. 23, Sofia Lorraine Pineda. Happy anniversary to Kim, Mr. and Mrs. Mark Glenn Enriquez. 23, Mr. and Mrs. Arsenal Singwa. Yan ang magbe-birthday sa linggong ito. So, anniversary nila. So, awitan po natin sila bilang pagbati po sa kanilang kaarawan at selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Happy birthday to you. God bless you all po. Mga kapatid, meron pa tayong 2 linggo na lang na matapos na ang buong komperensyang ito at ang buwan ng Mayo. Meron po tayong activities mula sa youth, ang kanilang youth camp, ang kanilang team ay G-Space, Psalm 88 verse 1 to 3. Gaganapin po dito po sa St. Paul, ang venue dito po sa ating compound ng church sa May 2021-22. Ayan, marami na po ang nag-registered na ating mga kabataan. Suportahan po natin sila at hindi na po muna sila lumabas ngayon. Kaya dito po nila gaganapin ang kanilang youth camp dito po sa church. So, mga kapatid, yan po ang ating mga kabataan. Yung Tower of Praise presentation po, yung kanilang konsyerto, ang kanilang tema Agape. Ito naman po ay gagawin sa May 31. Oras po ng 6:00. Suportahan din po natin, manood po tayo at manambahan magkakasama para ito po ay isang fundraising ng ating iglesia. Recognition and Appreciation Sunday. So, matagal ko na pong ina-announce, sana po tumugon na po kayo sa lahat ng mga graduate o kaya magpadala po ng picture, yung grade, name, grade, academic award, career achievement, and of course kung anong eskwelahan kayo at anong kumpanya po kayo nagtatrabaho. So yan, mga kapatid, sa 31 po iyaan. Tuloy ba yung ating yung outing ng mga choir? Sa 19. Another announcement po sa 19. Oras po ng 5:00. Nag-iimbita po ang pamilya ni Tatay Doming. 40 days na po niya. So, siguro tapos na tayo nun, Oo. Dito po natin gaganapin yung 40 days ni Tatay Doming sa 19. 5:00 para hindi po masyadong mainit. Dito po. So, lahat po ay nag-iimbita po sila. Pinapa-invite po ang lahat. Huwag natin kalimutan po, ang 19 ay sa Martes na po yan. Sa next Martes. Yan po. So, kung wala na po, yung pong sa bagay, hindi naman po tayo magdadala ng sasakyan. Kuya Sam, magko-commute tayo papuntang KKFI. Mahirap ang parkingan. Kaya madali lang naman pala, tinuro nila, sakay lang daw ng Moraita, baba na KKFI, tawid lang sa overpass. So, ang annual conference ay sa May 26, 27, 28, 29. Katatapos po kahapon ang district conference.
session. At umattend po kami kasama po ang ibang mga laiko. So kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa habang inaawit ang I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo, kalwalatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mga kapatid, mamaya po may nakikita po kayo sa liturhiya, 2 sobre po yan. Ngayon po natin gaganapin ang ating one-day wage. Thanksgiving po natin yan. Yung mga kumikita, sumusweldo, alam na po nila kung ilan bibigay nila. Yan po ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa ating mga trabaho, tinatangkilik na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Gaganapin po natin yan mamaya po sa liturhiya natin. Pagkakaloob natin right after the reading of the scripture. Ayan, salamat po. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon sa ating pananalangin. Purihin kaming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob, pinagkakatiwala sa amin. Salamat sa nakalipas na mga araw na sinamahan, ginabayan, iningatan niyo po kami. Salamat sa pagdisan sa aming mga tahanan. Naginampanan, ginawa po ang mga tungkulin, trabaho, gawain, kabuhayan. Panginoon, salamat iningatan mo po kami hanggang sa matapos, hanggang sa makabalik kaming ligtas sa aming mga tahanan, Panginoon. Salamat din po sa aming pamilya na patuloy na nagiging kaagapay, katuwang sa mga pangarap at mga plano sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga anak na patuloy na inilalapit, dinadalangin namin sa inyo. Maaaring sila ay mga bata pa, mga kabataan, o mga nagtatrabaho na, Panginoon, na patuloy na kapisan sa loob ng tahanan, Panginoon. Salamat din po sa aming mga magulang sa patuloy na kalakasan at pag-iingat sa kanila sa araw-araw. Maging sa mga magulang po namin na mga senior citizen na po sila. Sila ay nasa tahanan o lumalabas man o mag-isa sa bahay, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, sa aming mga magulang na senior citizen, Panginoon. Patuloy na maging inspirasyon, maging kalakasan namin sila, Panginoon, sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Panginoon, bagamat may mga naririnig, nababalitaan, mabuti, hindi mabuti, may mga tama, may mga mali, na napapakinggan namin araw-araw. Ngunit nauuna ka lagi sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan ng aming paglalaan ng oras upang mag-devotion, magbasa ng Biblia, Panginoon, bago harapin ang mga hamon sa maghapon. O kung di man, Panginoon, bago matulog ay pinapaalalahanan po kami ng mga salita mo. Salamat sa mga pamilya na sama-samang dumudulog sa hapag, na nananalangin o naglalaan ng oras na ipanalangin ng bawat isa, o Diyos. Dalangin po namin maging ang aming komunidad, Panginoon, sa mga kinalalagyang komunidad ng mga anak mong ito, ang kanilang mga pamilya, o Diyos, na dalangin namin na patuloy, o Diyos, na magsilbing patotoo ang kanilang pamilya ng kaayusan, na kapayapaan, Panginoon. Pamilya na patuloy na nangangarap, inaabot, kasama ka, ang mga plano, mga layunin sa buhay, Panginoon. Salamat sa pagpapahintulot mo sa amin na makamit, makamtan po namin yung mga pangarap na ito, O Diyos.
Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, ang aming bayan, ang aming bansa. Kahabagan niyo po ang bansang Pilipinas, ang buhay ng mga Pilipino. Dalangin po namin na patuloy po kayo na magkaloob ng kapayapaan at kaayusan sa bayan namin. Pananagutan po namin ang aming mga leader dahil kami ay inatasan mo, O Diyos, na idalangin, panalangin sila sa abot ng aming makakaya at magagawa ay makapag-ambag po kami sa aming lipunan na magkaroon po ng patuloy na kapayapaan at kaayusan sa loob, mauna na sa loob ng aming mga tahanan, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang the United Methodist Church dito sa Pilipinas, ang mga episcopal areas, gayon din po ang aming mga obispo, mga DS, District Superintendent, mga pastor, diakonesa, mga laiko, at sa nalalapit na Philippines Annual Conference, Panginoon, dalangin namin na patuloy mong gabayan at samahan ang aming obispo, Rubenel Estrella, Panginoon, gayon din po ang aming mga DS at mga pastor, diakonesa, makakabahagi po nito at mga laiko po na patuloy, O Diyos, na sa ministeryong pinagkakatiwala mo sa amin. Salamat po sa pagmamalasakit at pagmamahal ninyo na ibinabalik namin sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba sa umagang ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Inihandog namin, Panginoong Diyos, ang mga kaloob na ito bilang aming pakikibahagi para sa pangarap ng inyong sanktuaryo, ng inyong iglesia,
sa dakong ito, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na patuloy na nakikibahagi at kayo pong magbalik ng pagpapala sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga tahanan. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasulatan, matatagpuan po ito sa Lumang Tipan sa Aklat ng Isaias, Kabanata 45, talata 1 hanggang 7. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok do'y aking papatagin, at sa mga lungsod, mga pintuang tansoy aking wawasakin. Pati kandadang bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas, sa gayon malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel ang siyang tumatawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran, at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapamahamakan. Ako ang si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo. Pagkakasulat ayon kay Juan sa Kabanatang 17, mga talatang 1 hanggang 11. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin kaniya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ng sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo o papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Patuloy na idagdag ng Panginoong Diyos ang pagpapala sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amoy aming patnubay at liwanag sa daan. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan.
Tayo po ay nasa panahon ng pagkakaloob ng ating one-day wage special offering. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pinagkakaloob po namin ang mga kaloob na ito na salary po namin sa isang araw bilang patuloy na pagkilala na kayo po ang Diyos na nagkakaloob sa amin sa bawat araw ng kalakasan ng buhay upang matanggap po namin ang mga biyayang ito. Kayo pong magbalik ng pagpapala sa mga anak mo at patuloy na pangarap sa kanila sa bawat araw na hinaharap po nila ang kanilang mga trabaho at tungkulin. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen.
Panginoon, ako po ang napagod. Hindi po kayo napagod, choir. Tumataas po yung puwit ko, kala ko ako ang napagod hanggang natapos. Ang Diyos ang papuri sa lahat dahil sa mga awitin, mensahe ng awit na nagbibigay, nagkakalob sa atin ng inspirasyon upang tayo naman ay makarinig ng kanyang mensahe ng buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kagalakan. Salamat po sa presensya mo. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nasa sa amin ngayon. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan muli namin at mabigyan kami ng inspirasyon at lakas ng aming pananampalataya sa pamagitan ng iyong mga salita. Amen. Today is the Ascension Sunday. Bago umakyat sa langit si Jesus, o bago umalis, siya ay ipinanalangin ka at ipinanalangin din ako. Gabi bago siya ipako sa cross, ilang oras bago siya umakyat sa langit, 40 days matapos mabuhay muli. Ang ginawa ni Jesus ay hindi siya nag-order ng kanyang last meal. Hindi rin siya nagsabi ng goodbye speech sa kanyang mga alagad, kundi siya ay nanalangin. Ang 1 chapter 17, tinatawag po ito na isang highly priestly prayer. Ang panalangin ng dakilang saserdote bago siya bumalik sa Ama. Ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon ay hindi lang tungkol sa pag-alis niya. Tungkol ito sa kung ano ang ginawa niya bago umalis. Ano po ang kanyang ginawa? Siya ay nanalangin para sa bawat isa. Sa verse 1 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, una, ipinahayag doon, umakyat si Jesus para luwalhatiin ang Ama. Sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka naman ng iyong anak. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang layunin ng pag-akyat sa langit ni Jesus mula sa ating teksto ay upang luwalhatiin ang Ama. Hindi para magpahinga si Jesus. Hindi para iwan tayo. Umakyat siya para bumalik at luwalhatiin niya na siya talaga, bago palikain ang mundo, ay siya na talaga ang niluluwalhati ng tao. Ibig sabihin, mula sa cross, nagpakababa siya. Sa pag-akyat, ay ibinalik sa kanya ang trono. Parang isang prinsipe na nagkubli bilang karaniwang tao. Nagkubli siya bilang karaniwang tao upang iligtas ang kaharian. At nung tapos na ang misyon niya, bumalik siya sa palasyo, hindi bilang ordinaryong, kundi bilang haring tagumpay. Mga kapatid, ang pag-akyat ni Jesus ay nagpapaalala na hindi siya talo. Siya ay hari. Siya ang hari at ipinakita niya ang pagiging tagumpay sa kanyang buhay.
Kaya kahit magulo ang buhay mo, ang buhay natin, alalahanin natin na may nakaupo sa trono na hawak niya ang lahat. Siya ang nakakaalam. At tandaan natin na nung natapos ang misyon ni Jesus, sumunod si Jesus ng buo. Hindi siya umatras sa cross. Ang misyon ng pagliligtas, natapos niya. Hiniling ni Jesus na ibalik siya sa kalwalhatiang meron siya na kasama ang Ama bago palalagin ang mundo. Ito ang nangyari doon sa Ascension Day ni Jesus. Bumalik ang anak sa trono upang luwalhatiin siya. Kaya ang ascension ay hindi para nag-goodbye ang Diyos. Ito lang ay isang salita ng kanyang pag-akyat sa langit. Sasabihin niya, I'm going ahead to prepare a place for you. John 14:2-3. Yan ang nakasaad. At habang nasa langit na si Jesus, mga kapatid, ang mensahe ng buhay, ikaw at ako ay may trabaho dito sa mundo. Ano po yun? Ang maging saksi. John 17:18. Habang ginagawa po natin ang pagiging saksi ng Diyos, mayroong isang tao sa trono, bumubulong sa Ama. Ang sinasabi niya, ganito lang, Ama, alagaan mo sila, siya ay akin. Kaya mga kapatid, ang una na mensahe para sa atin sa verse 1-5 ay ang umakyat si Jesus para luwalhatiin ang Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya kung babalikan natin, itutuloy natin in verse 6-10. Ang pangalawa, umakyat si Jesus, pero hindi Kanya iniwan. Dito nanalangin si Jesus ng specific na panalangin para sa mga alagad niya sa mundo. Ang mission ni Jesus sa lupa ay upang ipakilala kung sino talaga ang Diyos Ama. Sabi niya, ipinapahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. At dahil doon sa salita ng Diyos, tinanggap naman ng mga alagad ang mga salita niya. At silang lahat ay naniwala sa sinugo ng Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kaligtasan at paghahari o pag-aari ng mga mananampalataya ay galing sa plano ng Diyos ng Ama, hindi kung kanino man. At ngayon, tayo, sila na nauna, ay nasa kay Kristo rin. Si Jesus ay nanalangin para sa kanila, hindi para sa sanlibutan. Sabi niya sa verse 9, idinidalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Idinidalangin ko sila, na ibig sabihin ng Diyos, hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos ang mundo, pero ang focus niya sa kanyang panalangin ng ating Panginoon ay ang mga taong sumusunod sa Kanya at nagpapatuloy ng misyon. Silang lahat ang may nangangailangan at pangangailangan ng proteksyon at lakas ng pag-alis niya. Kaya sa kanyang pag-akyat, hindi naputol ang relasyon ng mga alagad, lalo pa sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Tulad din natin. Yun po ang pag-asang iniwan ng ating Panginoon na sa Kanyang pag-akyat ay ipinanalangin tayo, idinadalangin tayo lahat ng proteksyon upang makapagpatuloy
sa kanyang misyon. At hindi tayo kailanman iniwan at hindi kailanman naputol ang ating ugnayan, kundi lalo pang tumibay ang ating relasyon sa Kanya. Parang tatay na OFW daw. Umalis, pero bago umalis, kinuusap niya muna ang amo. Sir, alagaan mo ang anak ko. Bayaran mo ako at ipapadala ko ito buwan-buwan. Ganon si Jesus. Umalis doon sa langit. Pero bago umalis, sinabi niya sa Ama, Ama, sila'y iyo. Alagaan mo sila. At ako mismo ang magiging tagapamagitan. Hebrews 7:25. Ako ang tagapamagitan. Kaya mga kapatid, hindi tayo ulila. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Dahil ang ascension ang siyang patunay na may isang taong nasa langit na nagpapatuloy, na ipinapangalan o ipinapanalangin sa Diyos Ama ang bawat kalagayan ng isa. Kaya tuwing nakakaramdam tayo ng pag-iisa, aalalahanin mo kapatid, si Jesus mismo ang nagdarasal para sa iyo ngayon. Pangatlo, mula sa verse 11, makikita natin, umakyat si Jesus para ingatan kanya. Anong sabi niya? Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yoong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Yung salitang ingatan mo sila, alam ni Jesus na maiiwan tayo dito sa mundo, mundong mapanganib, mundong magulo, mundong punong-puno ng tukso, mundong pag-uusig, at lalong lahat, mundong nakakalito. Hindi niya hiniling na alisin tayo sa mundo, kundi hiniling niya na iingatan ka habang nasa mundo ka. Kaya mga kapatid, ang sitwasyon man natin na nangyayari sa mundong ito, ito yung isang pangako kung bakit umakyat ang Diyos sa langit. Sinasabi niya sa verse 11, upang ingatan ka niya. Iniingatan ka ng Ama, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil sa pangalan ni Jesus ay nasa inyo at nasa aking puso. Ang bunga ng pag-iingat ng Ama ay pagkakaisa ng bayan ng Diyos. Hindi unity sa lahat ng bagay, kundi pagkakaisa sa katotohanan ng ating Panginoon, sa katotohanan ni Kristo na iniwan niya para sa atin. Parang isang ina lamang na nag-iwan sa isang daycare, no? Bago umalis ang nanay, sabi niya, "Teacher, alagaan mo siya. Siya ay anak ko." Ganon ang Ama sa atin. Dahil anak ka, anak ako ng Diyos, iniingatan ka ng Ama. Mga kapatid, kapag sinabi mong ligtas ka, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Ibig sabihin, walang makakaagaw menuman sa iyo sa kamay ng Diyos. Alalahanin natin na anuman ang gulo ng mundo, kailanman ay hindi ka mawawalay sa Diyos sapagkat iniingatan ka niya. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan natin sa mundo, mga kapatid, ito ang pangako ng Panginoon. Hindi ka iniligtas dahil sa wala kang problema, kundi ibig sabihin walang makakaagaw sa iyo dahil na kay Kristo ka. Kaya iniingatan ka ng Diyos, hindi lang para safe ka sa araw-araw na buhay, kundi para magpatuloy ang misyon ng Diyos sa iyo dito sa lupa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Manalangin ka, kapatid. Kung si Jesus ay nananalangin para sa iyo,
dapat ikaw rin at ako ay mananalangin para sa kapatid, para sa lahat ng ating mga kapatid na mananampalataya. Yaan po ang ibig sabihin ng pag-akyat ng ating Panginoon. Ang ascension ay pag-asa, hindi paghihiwalay. Umakyat si Jesus para sa kalwalatian ng Ama. Siya ay hari at hindi siya natalo sa kamatayan. Umakyat si Jesus. Pero hindi niya tayo iniwan. Sapagkat bago siya umalis, ipinanalangin niya ang mundo, pinanalangin niya ang alagad, at ipinapanalangin niya ang bawat isa sa atin. Umakyat si Jesus para ipaubaya ka at ako sa pag-iingat ng Ama. Kaya ligtas ka sa kanyang pangalan. Tandaan natin mga kapatid, sabi ko kanina, merong nang hari, merong nang nakaupo sa kanan ng Ama, at siya si Jesus. Kaya kahit ano ang mangyari, magtiwala tayo. Hawak niya ang lahat. Bago siya umalis, tandaan natin, sinigurado ni Jesus na hindi ka maiiwan, na walang tagapagsalita sa langit. Sa bawat oras na mahina ka, nangihina tayo, may isang pangalan na binabanggit sa Ama. Yun ay ang pangalan mo, ang pangalan ng bawat isa sa atin. Hindi mo kailanman mararanasan na ikaw ay ulila. Hindi tayo makakalimutan at nakalimutan ng ating Panginoong Hesus kailanman. Iniingatan ka ng Ama sa pangalan. Tandaan natin mga kapatid, ulitin ko, hindi tayo iniiwan dito sa mundo para mapahamak. Iniingatan tayo mismo ng Ama. Hindi dahil sa kabutihan ng bawat isa, kundi sabi ko kanina, sa pangalan ng anak niya na nasa buhay natin. Ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, iniligtas ka. Iniligtas niya tayo. At wala nang makakaagaw ninuman sa kanyang kamay. John 10:28. Mga kapatid, kung si Jesus mismo ay nagtiwala sa Ama para sa ating lahat, magtiwala ka rin sa Kanya ngayon. Kung si Jesus ay lumuwalhati sa Ama hanggang sa kamatayan, luwalhatiin rin natin siya sa buhay natin ngayon. At si Jesus ay nananalangin para sa iyo. Manalangin ka rin para sa iba, para sa lahat. Ang ascension o ang pag-akyat ni Jesus, sabi ko kanina, ay isang pangako, hindi paalam. Umalis si Jesus para ihanda ang lugar ng bawat isa sa atin. At bumalik siya para kunin tayo, kunin ka na nagtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, habang naghihintay tayo, habang hinihintay natin siya, ang mensahe ng buhay sa umagang ito, mabuhay kang may kumpiyansa kasi may isang tagapamagitan, may isang taong nasa langit na laging bumubulong sa Ama na sinasabi, ingatan mo sila. Kapatid, magtiwala ka. Magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat iniingatan tayo ng Diyos at idinadalangin din tayo ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.
Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami binibitiwan sa panalangin, hindi mo binibitiwan ang aming mga buhay, hindi mo binibitiwan ang aming pananampalataya. Sa pagbitiw po namin ng mga kaloob na ito, mula sa bunga ng pagsisikap at pagpapagal ng inyong mga anak, kayong higit na nakakakita at nakakaalam ng laman ng aming puso. Salamat Panginoon sa patuloy na paghawak sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kayo pong magbalik na pagpapala sa mga anak mo na nagmamalasakit upang magamit ang kaloob na ito para sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Sa aming paglapit, O Diyos, sa aming pagluhod sa iyong paanan, sa pananatili namin sa aming mga upuang nakatayo, iisa, O Panginoon, ang damdamin ng bawat iyong mga anak. Sila'y nagpapasalamat sa kabutihan mo sa kanilang mga buhay. Sila'y nagpapasalamat dahil hindi mo kailanman iniwan. Sila'y nagpapasalamat sapagkat, O Diyos, tuwing nadadapa, tuwing nagkakaroon kami ng karanasan na hindi maayos, naroon ka at idinadalangin mo din kami, Panginoon. Namamagitan ka sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at sinasabi mo palagi sa amin, anak, narito ako sa iyong tabi. Panginoong Diyos, napakabuti mo sapagkat noong ikaw ay nagkatawang tao, nagpakumbaba ka, ibinigay mo ang iyong buhay, subalit sa cross na iyon na ginamit kung saan ay napako ang aming Panginoong Diyos na tagapagligtas, nagtagumpay ka. Kung kaya, Panginoon, itinuro mo rin sa amin kung paano ka bumalik at niluwalhati ang Ama na nagsugo sa iyo, ay gayon din kami, Panginoon. Niluwalhati ka namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay. O Panginoon Diyos, masdan mo po ang bawat iyong mga anak na narito, na meron silang mga kanya-kanyang dalahin, may kanya-kanya silang mga pinagpapasalamat. Pakinggan mo sila, O Panginoon, kung ano man ang mga karaingan niyon. Kung ito man ay may kaugnayan sa kanilang mga physical na kalagayan, O Diyos, kung sila may naramdaman na mga sakit sa lupang pangangatawan, haplusin mo, Panginoon, pagalingin mo sila upang hindi maging hadlang sa kanilang paglilingkod. Kung sila man, Panginoon, ay nagugulimihanan dahil sa kalagayan ng aming bansa, ng mundo, O Diyos, alam namin, tinuruan mo kami kung paano namin sila ipanalangin. Kung kaya't yun din po, Panginoon, ang laman ng aming puso. Idinadalangin din namin sila, O Diyos, na sana po, Panginoon, ang katwiran ng aming Panginoong Diyos ang siyang umiral. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na magapi sila ng kasalanan, ng anumang pagkakamaling mga desisyon. O Diyos, ikaw ang mangibabaw. At gayon din sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak na narito. Salamat, Panginoon, sa walang sawang paglilingkod. Ng katapatan, O Panginoon, na maibigay nila ng buong puso, ng buong kaluluwa, upang ihandog ang kanilang mga buhay para sa iyo ng gaya ng iyong ginawa. Maligtas lamang ang bawat isa. O dakilang Diyos, idinadalangin ko, maging ang kanilang mga tinatangkilik sa buhay, mga ipinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, naway maging marunong silang katiwala, kaming lahat, upang ang lahat naman ng ito, Panginoon, ay aming ibabalik sa iyo bilang pagpapasalamat sa buhay at kalugod-lugod na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. O Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Magkakahiwalay kami pansamantala, subalit, O Diyos, alalahanin mo ang bawat isa, ang bawat pangalan, ang bawat mga mananampalatayang ito, 10 ng kanilang mga pamilya. Huwag mo silang iiwan. Huwag mo kaming kakalimutan. Dahil alam namin, Panginoon, nangunguna po kami sa puso ng Diyos. Dahil kami naman, Panginoon, ikaw ang nangunguna sa aming mga puso upang mapaglingkuran. Salamat, salamat, O Diyos, sa pagkakataon ng aming pananambahang ito. Salamat, salamat, Panginoon,
sapagkat nararanasan namin ang kaligayahan at kagalakan ng paglilingkod sa iyong ubasan. Salamat dahil pinatawad mo na kami sa aming mga pagkakasala at huwag mong pahintulutan na kami rin, Panginoon, sa mundong ito ay magapi kami ng pagkakasala, kundi tagumpay ng gaya ng iyong ginawa. Salamat, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Thine angels adore thee, all veiling their sides. All love would render, all arms to see this only the splendor of light. Mga kapatid, kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Sa ating paglabas, kasama natin ang ating Panginoon. At dahil dyan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Palawagin nawa ang Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen at amen.